Hello guys, samahan niyo muna ako ngayon guys dito sa bahay dahil weekend ngayon. Lantakan muna natin ito yung suha na binigay sa amin ng aming kapitbahay. Ito yung suha na matagal ko nang nakikita, yung puno ng suha dyan guys sa harap ng bahay namin na hindi ko pinapansin, na akala ko is hindi siya matamis at ganito kasarap. Yung pala guys, kabaligtaran ng aking iniisip. Kabaligtaran guys, sa totoo lang. Sa ngayon guys, talagang sarap na sarap ako dito sa aking kinakain. Alam nyo ba kung anong lasa nito guys? Napakasarap, matamis siya. Hindi nga lang siya kalakihan, pero makikita mo nga, sa kulay pa lang guys, matatakam na kayo sa suhang ito. Abay, talaga naman, kung nandito lang kayo guys, ibibigyan ko kayo. Marami pa. Marami pang naitabi si nanay kasi bigay sa kanya ng aming kapitbahay ng may-ari nung nakaraan na nagpitas. Kaya hindi rin ni nanay na kayang ubusin yan guys. Sa dami ba naman nun? Makain nyo ba yan guys? Hirap na hirap nga si nanay dyan sa isang piraso. Kung hindi ko pa yan siya tutulungan, talagang hindi yan mauubos guys. Kaya habang nagpapahinga sila ni Yayam doon sa loob ng kwarto, kasi ito yung mga oras guys ng pagpapahinga, nandito naman ako sa labas na nag-iikot-ikot at hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Dahil nga ito guys, yung time na ito is makulimlim siya. Tapos di ba kanina, katatapos lang ng malakas na ulan kaninang morning. Tapos guys, ito yung time rin na katatapos ko lang mag-lunch at kumain ako kaagad ng tinapay. At pagbaba ko nga dito sa kubo, nakita ko nga po pala ito yung mga suha ni nanay na naitabi dito sa baba. So, ano pang gagawin natin guys? Syempre lalantakan na natin yan kasi nga wala namang ibang kakain yan. At talagang display lang yan, hindi po pwede. Kaya ang ginawa ko guys, ginawan ko na ng paraan para maubos ito. Dahil nga po sobrang busog ko pa, kailangan ko ng panghimagas. Hindi naman po pwedeng magigahiga ako guys na baka makatulog ako na sobrang busog ko pa. Kaya, ayan, at baka mamaya kakahigahiga ako dun sa duyan, iba naman ang maisip ko. Naku po, ang dami nating naiisip. Lalo pa pagka tayo lang mag-isa guys at wala tayong kausap. Minsan nakakaisip tayo ng mga problema at kung ano-ano. Lalo pa ngayon guys, naku po, ang daming naglalaro sa isip ko mga problema. Kayo rin ba guys? Di congrats na kung wala kayong problema. Kayo na yung maswerte guys kasi alam nyo, sa panahon ngayon guys, talagang may mga problema tayo na dapat kaya nating lutasin. Wow, talaga naman. Siyempre guys, sa tao lang din siguro yan. Kung iisipin natin ang iisipin yung problema natin, talaga naman maluloka tayo guys. Kaya ako nga guys, nagre-relax lang din. Alam nyo naman, kala nyo siguro wala akong problema, di ba? Marunong na akong magdala kaya hindi halata. Ito nga guys, kaya ko kaya itong ubusin. Malamang kaya ko to guys. Pero syempre, bibigyan natin si nanay dito sa ating nabalatan. Dito na nga tayo guys kumain. Paninga ang tingin-tingin ko dyan. Alam nyo ba kung bakit? Kasi parang may naririnig akong, hindi ko alam, parang may mga nag-aaway or nagsisigawan doon sa may gilid banda. Pero hindi naman umaalis. Kaya paninga ang lingon-lingon ko. Thank you na nga lang guys. At wala nang ulan dito sa atin. At gumanda-ganda na yung panahon na kahit na ganitong makulimlim, at least wala nang ulan. At medyo malamig nga yan dyan. Unlike dito guys sa Manila, tingnan nyo nga po. Bukod sa malakas ang ulan, stranded daw po ang mga tao. Maswerte na lang kung meron talagang service at talagang tuloy-tuloy yung biyahe nila. Pero kailangan pa rin syempre mag-ingat. Ito nga guys, yung mga tao dito sa LRT is talagang stranded sila. Tingnan nyo nga po. Yung tamang uwian na pero nandyan pa rin sila kasi nga nag-aantay sila na tumila ang ulan. At yan nga po, tingnan nyo. Sobrang dami talaga ng tao sa Manila. Buti na lang ang buhay natin dito sa probinsya ay talagang relax lang, napakasimple. At hindi natin kailangan magmadali guys ng ganyan.